relationship. Ayan, mula sa patakaran o kaya naman batas ay papunta sa ating relasyon. Again, welcome po sa ating mga bago. Ayan, so praise God po. Nandito po sila. Tapos may subtitle dyan na How the Bible Becomes Alive. Siguro po makaka-relate kayo dito kasi mostly, most of the time, masyado tayong na culture na ang Bible ay para lang po sa mga edukado, sa mga relihiyoso, o kaya naman ang Bible, maunawaan lang siya ng mga spiritual elite. Parang ganon, di ba? Yung parang professional na sa pagbabasa ng Bible. Tapos parang masyado tayong na kultura, di ba, na yung Bible nakakasunog, pag nagbasa ka nito, masusunog ka. Di ba? Pero nawa po ngayong umaga na to, mabago ang lahat ng mga konsepto natin at iniisip natin patungkol sa Bible. Basahin lang po natin yung mga verses po natin, key verses po natin. Sa 2 Timothy 3:16 to 17, sabi po dyan, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Hebrews 4:12, the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Tapos yung dalawang verse, kayo na po. 1, 2, 3, go. It is my... Then James 1:22 says, ayan. So, ang mga verses po na yan ay patungkol o pertaining po sa Bible. Ngayon, may tanong po dito, bakit daw ba, why the Bible feels heavy to many believers? Sa gumawa po ng PowerPoint ko, thank you very much. Shout out sa'yo. Ayan, so great is your reward in heaven. Hindi ko kasi gumawa ng PowerPoint kahapon. Basta parang parang kailangan ko ng mas maraming prayer, tapos basta kailangan ko magbabad sa salita ng Diyos para ma-lay down lahat ng mga kaisipan. Pero yun nga, why the Bible feels heavy to many believers? Bakit ba maraming mga tao nabibigatan sila sa Bible? Sabi nga, marami daw mga Kristiyano ang nagbabasa ng Bible, faithfully naman. Pero ang problema, joylessly. Di ba? Araw-araw nilang binabasa yung Bible, pero ang tanong, masaya pa ba sila? And sabi, the problem is not the Bible. It is how we approach it. Kaya ngayong umaga na to, baguhin natin kung paano ina-approach natin ang Bible. At wag po kayo mag-alala, kasi meron po ditong tao na makaka-relate tayo, at si John Wesley po yun. Kasi 4 years, Wesley read Scripture as a rule book, history book, and a theology textbook. Yung nararamdaman na natin na parang ambigat magbasa, naramdaman din pala ni Wesley yan. Pero mamaya, di ba, sasabihin natin kung ano dapat dapat nating baguhin in order for us na ma-enjoy natin yung Bible. Kaya nga nung nabasa ko yung Psalm 119 verse 97, napasa na all talaga ako. Kasi parang 'di ba kayo po ba nasasabi nyo sa sarili nyo din yung sinabi sa Psalm 119 verse 97 na oh how I love thy law. Wish ko lang 'di ba na ang youth dumating sa punto na gano'n na ang sabihin nila oh how I love the law. 'Di ba? Oh sobrang minamahal ko ang Bible, 'di ba? Ang YA, ang adult, lahat po tayo mapasabi tayo na mahal natin ang Bible. Pero sabi nga, he knew the Bible well, pero ang feeling niya, obligatory lang, guilt-producing, tsaka spiritually exhausting. Yung instead na na-enjoy niya, ang nararamdaman niya, obligado siyang gawin, di ba? Tapos habang binabasa niya, nagigilty siya, tapos na-exhaust pa siya o nagkakaroon siya ng spiritual na pagkapagod o pagkapatig. Kaya nga sabi ko sa inyo, makaka-relate kayo, di ba, sa ating pag-aaralan ngayon. And sabi nga, the Bible transforms us naman talaga. Not when we merely read it, but when we read it rightly. Ang Bible, mababago ka niyan kapag kapag maayos at tama na ang pagbabasa mo. Okay? Pero ito nga yung isang prinsipyo dyan. When the Bible is read as a rule book, it produces guilt, not joy. Diba? Tatandaan natin yan, na kapag ang Bible, binasa mo siya bilang rule book, hindi siya magpo-produce ng joy. Sa halip, guilty ka lang ng guilty. Di ba? Magigilty ka lang yung kada basa mo, aray,
aray, ang sakit, aray, ano ba yan? Iko-close mo na lang. 'Di ba? Pero by faith, in Jesus' name, magkaroon po tayo ng joy dyan. Ang problema po dyan, yung kapag binasa natin ang Bible in a legalistic lens. Sabi nga, reading scripture to measure personal performance. Yan yung mga ginagawa natin. 'Di ba? Pag nagbabasa tayo ng Bible, tinatanong natin, nagagawa ko ba to? Saan ba ako pumalya? Saan ba ako bumagsak? 'Di ba? Why can't I live up to this? Na minsan, kinukumpara din natin yung mga sarili natin sa mga Bible character. 'Di ba? Buti pa si Esther, ang ganda. 'Di ba? Buti pa si Joseph, maskulado. 'Di ba? Buti pa si Job, sabi perfect daw siya. 'Di ba? Tapos minsan, may mga pagkakataon na nanliliit tayo. 'Di ba? Kapag ganun yung paraan ng pagbabasa natin. And sabi nga, the Bible becomes a mirror of, next na lang natin to ha, kasi iba yung hawak ko dito sa PowerPoint. The Bible becomes a mirror of inadequacy. Yung habang nagbabasa tayo, nakakaramdam tayo ng hindi tayo sapat. 'Di ba? And also a source of constant self-condemnation. Na habang binabasa mo yung Bible, nako-condemn ka. 'Di ba? Lalong-lalo na pag nagbasa kayo sa Proverbs, pag nagbasa kayo sa Exodus, Deuteronomy, yung mga batas ng Diyos, 'di ba? Talagang 'yan ang mararamdaman mo, self-condemnation. Kaya ang resulta ng rule-only reading ay ito, yung mabigat, tapos discouraging, madi-discourage ka lang after, tapos mapofocus ka pa sa sarili mo and hindi sa Diyos. And sustainable only through guilt and fear. Dati, masasabi ko po yan sa inyo at mapapangaral kasi ganyan din ako noon. Ganyan din kami dati. Na parang sumusunod lang kami sa Diyos dahil takot kami sa leader namin. Diba? Bawal kaming tumugtog ng worldly song kasi takot kami sa leader namin. Diba? Kapag nagkakatuwaan kami, hihinto kami. Bakit? Kasi paparating na yung leader namin. Diba? Sumusunod lang kami, hindi dahil sa pag-ibig, dahil sa gusto namin yung ginagawa namin, kundi sumusunod kami dahil takot kami. Diba? And kung kayo po yung ganong klaseng Kristiyano, dapat ngayong araw na to, mabago yan. And then pang-apat, eventually leads to burnout or avoidance. Mapapagod ka lang and at the same time, hindi mo nababasahin next time. Kaya sabi mo sa katabi mo, ayaw ng Diyos ng ganon. Hindi ganon ang kalooban ng Diyos, di ba? And sabi nga sa Romans 7:10, tingnan nyo, kahit si Paul, nasulat niya yan. Sabi, the commandment proved to be death to me. Sa buong pag binuo natin, sabi dito, I found that the very commandment that was intended to bring life actually brought death. Na parang sinasabi niya doon, habang pinagbubulay-bulayan ko to, habang binabasa ko to, mas lalo akong nakakaranas ng kamatayan, di ba? Pero again, nawa po, hindi po ganon yung mangyari sa atin. Kaya ano na po yung mga dapat nating baguhin from this day forward? Nang sa gayon, itong mga Bible natin ay mahalin na talaga natin. Yung kahit nasa school tayo, dala natin yung Bible natin. Kahit namamalengke lang tayo, meron tayong handbook na or yung parang compact Bible, di ba, sa mga bag natin. At talagang kahit anong mga bagay, hindi natin ipagpapalit para sa Bible. Okay? O kaya hindi natin ipagpapalit yung Bible para sa kahit anong bagay. Kaya anong dapat nating unahin na baguhin? Una, dapat daw magbasa na tayo ng Bible from rules to revelation. Sabi nyo nga, revelation. Yan. Kasi sabi, the Bible is primarily revelation of God. Kasi kung tutuusin naman po talaga ang Bible, kaya siya nilikha, kaya siya ginawa, kaya siya sinulat, to reveal, di ba, the character of God. Kumbaga sa madaling salita, para makilala mo ang Diyos. Kaya nga nowadays, di ba, na nagtatanong ang mga tao, sino ang Diyos? Ano ang kanyang itsura? Ano ang kanyang ugali? Ang sagot po, Bible. Kaya the reason why, bakit tayo nag-request ng maraming Bible, bakit tayo nagdi-distribute ng mga Bible ngayon sa mga co-workers natin, katrabaho, o kung saan-saan pa man po, di ba, na barangay, is to get to know God, di ba, ng mga tao. Kaya sabi nga, Scripture is not first a manual of behavior. Alisin natin yan sa mga isip natin, na hindi lang siya manual ng behavior, period. Although, oo, ganun siya, di ba? Pero hindi nagtatapos. At pangalawa, hindi po siya listahan lang ng mga requirements. Na gawin mo to, bawal yung ganyan.
'Di ba? Kundi, revelation po siya ng kung sino ang Diyos. Sabi nga, it is first a revelation of who God is. Kaya pag nababasa mo to, nakikilala mo tuloy ang Diyos. His character, heart, and purposes. At yun po yung maganda. Yung makilala po natin ang karakter ng Diyos, ang puso niya, at ang purpose ng Panginoon. Kaya nga ang Bible po talaga ay pinopoint tayo nito sa Diyos. Okay? Kaya sabi ng Exodus 34 verse 6, hindi yan verse ha, sabi, God reveals His name and nature before His commands. Ang verse na to, ito hindi ko lang nalagay dyan, sabi, and He passed in front of Moses, proclaiming the Lord, the compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness. Tapos kapag binasa nyo pa ng binasa yung mga kwento ni Moses, nung nagpakita ang Diyos sa burning bush, hindi inalabas agad ng Panginoon yung mga batas niya. Kundi, ang ginawa ng Panginoon, nagpakilala muna siya kung sino siya. Naalala niyo? Yung I am that I am. Di ba? Tapos yun nga, nung si Moses ay nakikipagniig sa Diyos, nakikipagtagpo siya sa Diyos, pinakilala ng Diyos yung sarili niya sa kanya na siya daw ay gracious, siya daw ay compassionate, mabagal daw magalit si Lord. Sana all, di ba? Mabagal magalit, and abounding in love and faithfulness. Di ba? So, nagpakilala ang Diyos talaga before pa inalabas yung law. Kaya naintindihan? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, i-priority mong makilala siya. Kasi yun ang gusto niya. Di ba? Kaya meron tayong Bible para makilala natin ang Diyos. Again, review, hindi lang po to rule book, hindi lang po to libro ng mga bawal, kundi gusto niya makilala mo siya. Kaya nga, di ba, halimbawa kung papababawi natin, bakit ang mga noon mga era ng nila Tita Edna, nila Tita Lori, Nanay Susan, lahat ng mga advance in years natin dyan. Advance in years. Yun na po yung natin sa kanila. Tawag, di ba? So, advance in years, sila po na abutan pa nila talaga yung mga nagle-letter. Di ba? Kapag gusto mong ligawan yung minamahal mo, magle-letter ka talaga. Hi Raylene. O kaya, Dear Raylene, gusto ko lang ipaabot sa'yo na ang ganda mo, di ba? Bagay sa'yo yung clip mo ngayon. Kanina, nung nagkita tayo. Tapos, habang tumatagal, kakasulat ng bawat isa, tapos magre-reply din si Raylene, hindi nila alam, hindi nila namamalayan, nagiging magkakilala na pala sila. Di ba? Dahil dun sa sulat na yon. And ganun din sa Panginoon. Di ba? Na every time na binabasa natin tong Bible, ano nangyayari? Nakikilala natin si Lord. Kaya yan ang prayer natin sa bawat isa ngayon. Huwag nyo lang makita ang Bible bilang KJ, di ba na Bible na ayokong basahin yan kasi ang daming bawal. Sabihin nyo po sa umamin kayo. Di ba ganyan ang unang dahilan nyo ba't hindi kayo nagbabasa ng Bible noon? Ang daming bawal. Pero hindi nyo muna natanong, bakit nga ba bawal? Sa lahat po ng mga nagtatanong bakit bawal, tatandaan nyo, alamin nyo muna yung intention, bakit pinagbawal yon. Sunod, purpose, bakit pinagbawal yon. Tapos yung puso ng taong nagsabi nun. Kunwari, pag sinabi dito, bawal mag-jaywalking. Ano ang purpose? Bakit nilabas yung batas na yon? Kasi tumawid ka dyan, mamamatay ka. Di ba? O bakit sinasabi ng mga magulang sa mga anak na maliliit? Bawal mong tong hawakan tong kalan, ha? O, ngayon, bakit? Sasabihin ng bata, bakit bawal? Di ba? Ikaw, ganyan ka ng ganyan dyan. Di ba? Ang sagot, ngayong alam mo na, hindi ka kasi marunong. Di ba? Kapag konting pagkakamali mo lang dyan, it can create, sunog. Intindihan? O bakit yung mga elderly, sinasabi nila, lahat ng mga nag-aaral, ang advice namin sa inyo, wag muna kayong mag-boyfriend, mag-girlfriend. Bakit? Kasi hindi lahat ng lalaki o magiging karelasyon mo, katiwa-tiwala. Baka mamaya, ang habol lang sa'yo niyan, katawan mo. O kaya naman, one night stand lang yan sa'yo. O kaya naman, buntisin ka lang. O di ba naintindihan nyo? Bakit bawal? Kasi may intention, may puso, may purpose. Naintindihan? Amen. Oh, naku, galit na si pastor. Hindi po. Nagpapaliwanag lang tayo. Para nang sa gayon, kaya nga dati, may sa magdaong days pa yon.
Meron akong youth na sabi ko sa kanya, bakit ganyan kayo na bakit kayo lumalabas nga? Bakit kayo close ng ganyan? Aba, sinagot ba naman ako, bakit po ba? Ano pong masama? After nun, tinigilan ko na. Sabi ko, bahala kayo. Bahala kayo mag-angkasan dyan. Bahala kayo maghatiran dyan. Kasi parang sa part ko, okay, masama pala yon yung ganon. Diba? Kaya minsan, may mga pagkakataon sa buhay natin, yung alamin natin, oo nga, bakit pinagbabawalan ako ng nanay ko? Ay, mahal ako. Amen? Diba kasi kung hindi ka mahal niyan, ay sige, umuwi ka ng alauna, umuwi ka ng 2:00, mag-boyfriend kang 5. Diba? Kumain ka ng sandamakmak na karne, ng taba, ng baboy. Diba? Para ma-high blood ka. Ganun ba yon? Diba? Kaya may pinagbabawal sa'yo kasi makakasama sa iyo. Amen? Yan. Kaya pakisabi sa katabi mo, malinawan ka ha. Ayan. So, yun po yung sinasabi doon. And next naman na pag-aaralan natin, so how this changes reading. So, kapag gano'n na yung prinsipyo mo, kapag naisip mo na yung rules to revelation, dapat ganun ka pala magbasa, paano ka nang magbabasa ngayon? Ano na yung paraan ng pagbabasa mo? So, ganito na ang mangyayari. Kapag binago mo na yung paraan ng pagbabasa mo from rules to revelation, ganito na siya. Ang mga naratibo o ang mga kwento will reveal God's character na para sa'yo. Diba? Hindi lang siya magiging basta kwento, kundi i-reveal na nito ang character ng Diyos. Halimbawa nito, pag nabasa mo yung kay Abraham, hindi ka lang maboboring dyan. Kasi i-reveal niyan na si Lord pala, siya yung Diyos na tumatawag, nangangako, and at the same time, nagpo-provide. Kaya kapag nabasa mo yon, pwede mo rin yung i-claim sa sarili mo. Pag nabasa mo si David, matututunan mo na ang Diyos pala ay nagpapakita ng awa. Di ba? Kahit sa mga imperfect people pa. Kaya ikaw na imperfect din, pag nabasa mo ngayon yung kwento ni David, hala, grabe, kahit pala ako pwedeng patawarin ng Diyos. Di ba? Kahit pala grabe ang tindi ng kasalanan ko, kagaya ni David, nag-adultery, kaya akong patawarin ng Diyos. Di ba? So makikita nyo, from rule to revelation. And also, failures reveals God's faithfulness. Pag nakita nyo yung bagsak yung pagkapalya ni Moses, pagkabagsak ni Samson, pagkakasala ni David, ang makikita nyo na ngayon doon, yung naging tapat ang Diyos. Di ba? Napatawarin sila, bigyan sila ng awa. Di ba? So, ganun na po ang magbabago. Yung narratives, it will reveal God's character. Social na tayo ngayon. Mga ganyan na yung mga term natin. Hindi lang basta story, narratives na. So, kwento lang ang ibig sabihin niyan. Pag nakabasa kayo ng narratives, kwento lang or salaysay ng isang tao. Kaya kapag nabasa niyo, The Narrative of Angelica Garcia, ganun lang yan, ang kwento ni Angge. Pinasosyal lang. Okay? Sa sunod naman, ay the law reveals God's values. Diba? Kapag naman binasa mo yung batas, hindi lang basta mo makikita yun na, ay batas lang, ang daming bawal. It will reveal na sa'yo God's values. Kung ano yung pinapahalagahan ng Diyos. Diba? Kaya for example, tayo, diba, may tinatawag tayong church values. May tinatawag tayong family values. Meron tayong tinatawag na, yung parang community values. Di ba? Kasi may mga value. Kahit ang Diyos may value siya, may pinapahalagahan siya. For example, para mas maintindihan nyo, kunwari sa pamilya nyo, meron mga values dyan. For example, sa family namin, ang values doon na kailangan kada birthday, kada okasyon, pahalagahan, magsama-sama. Di ba? Pagka dadating ka sa bahay, ngumiti ka. Culture na yon, values na yon. Kasi ibig sabihin, yun nga, mag-bless ka, magmano ka, bumati ka. Di ba? Sa iba't ibang mga pamilya o bahay, may mga values kayo. Ang Diyos meron din. Kaya pag nabasa niyo yung justice laws niya, ano ang marireveal sa iyo nun? Na ang Diyos, pinoprotektahan niya pala yung vulnerable o yung mahihina. Na-amaze nga ako nung una kong nabasa yung inutos ng Diyos, na kapag meron kayong mga nalalaglag dyan, na mga inaani nyo, wag nyo nang damputin, di ba? Sabi. Kasi bakit? Para na lang yun sa mahihirap. Para na lang yun sa mga walang inaasahan. Di ba? Kaya nga naalala ko yung may kwento, pastor nagsabi nun pag siya daw nakakita siya ng piso, 5 piso, hindi niya na daw dinadampot. Kasi para sa kanya,
para sa estudyante na lang yon o kaya pulubi na lang yon. Pero pag 1K, iba na usapan nun. Parang kami lang ni Alfred yun, ha? Diba? Yung parang kapag nakita mo yon, iyaan mo na lang. Diba? Kasi para sa iba na lang. Parang ganun din, yung una kong nabasa, sabi ko, grabe pala ka-caring sa mga mahihirap yung mga yung Diyos, diba? Tapos, diba, naalala nyo yung nalimutan ko kung pang 7 taon ba eh. Yung mga slaves, palalayain sila. Parang inisip ko, grabe, sobrang concern pala talaga ng Diyos. Kasi kahit even yung mga alipin, gusto niya ring makalaya. Diba? Kaya pag nabasa nyo tuloy, makikita nyo na yung intention, yung purpose ng Diyos, bakit may mga laws na ganon? Kasi gusto niya lang proteksyonan ang mga vulnerable. Pangalawa, yung mga purity laws. Bakit ginawa ng Diyos yun? Kasi inire-reveal niya na banal siya. Yung God's holiness, di ba? And also, bakit yung mga sakripisyo, para saan ba yan? Yung mga sacrifices. Kasi nire-reveal ng Diyos na meron siyang awa at meron siyang provision. Na kapag ikaw nagkasala ka, sige, mag-offer ka ng tupa. At mapapatawad ka sa kasalanan mo. Tapos, syempre, sa malalim pang pag-aaral, hindi alam ng mga tao na yon na salamin kasi yon ng gagawin ni Jesus in the future, di ba? Na siya yung kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Okay? Amen? So, yan yung magbabago. Sunod, pangalawa na magbabago. Sunod naman, magbabago din yung tingin mo, di ba? Kasi pag nabasa mo naman yung mga prophets, Ezekiel, Daniel, Hosea, major man o minor, it will reveal God's heart. Di ba? Pag nabasa mo yung judgment ng Diyos, in-exile ng Diyos ang mga Israelita. Grabe naman ng Diyos. Di ba? Pinagpapatay nila yung Amalekites. Grabe naman ng Diyos. Di ba? Pero makikita mo kasi doon yung God's holiness. Nire-reveal ng Diyos na hindi pwede na makapamuhay ka ng merong kasalanan o sumama ka sa mga makasalanan. Tsaka halimbawa, sino po dito yung nagbabasa ng Bible, may mga tanong kayo, bakit inaalaw ng Diyos ang pagpatay noon? Sa original kasi, na Hebrew tsaka Greek, pag nagbabasa kayo, mas malalim pa yung sinasabi doon. Kaya may mga pagkakataon na, kunwari, nabasa nyo, ba't ganun si David? Pinatay si Goliath. Ibig sabihin, makasalanan din siya. Nag-murder siya eh. Pinatay niya si Goliath. Pwede ba yun? Di ba? Pero kasi sa rule ng Bible at sa rule ng Diyos, parang ganito yan. Papatay ka o ikaw yung papatayin nila. Parang ganun kasi yon, di ba? Tapos, yung mamimili ka, kung hahayaan mo ba yung nation na masurround with evil people o pipigilan mo yon, yung pagiging dominate nila, di ba, sa time mo. Kaya yun yung ibig sabihin dyan. Tapos yung restoration, pag nakakita naman, nakabasa ka, nirestore ng Panginoon yung Israelita. Diyan mo makikita yung God's relentless love. Di ba? Kaya nakakatuwa magbasa din ng mga minor prophets, di ba? Kahit nga yung Judges, parang nakaka-touch din basahin yun kasi paulit-ulit, di ba? Nagkakasala yung mga Israelita, pero paulit-ulit din na na pinapatawad din ng Diyos. Kaya nga, nung una ko ring nakanta yung All for Love ng totoong buhay, ng totoong puso, iyak din ako ng iyak dun eh. Kasi lyrics ng All for Love? Di ba? For how many times have I broken your heart, but still you forgive, if only I ask. And how many times have you heard me pray? Draw near to me. Diba? Kaya sabi nga dyan, yung prophets, diba, nagre-reveal siya ng God's heart. Marami ayaw ng propeta. Kasi lagi daw nagpo-pronounce ng judgment ng Diyos. Pero kung titignan nyo, babasahin nyo talagang maigi, mas may in love kayo sa Bible. And also, gospel naman, yung sa New Testament. Ano ang magbabago pag nagbasa ka na ng ganon, from rule to revelation? Yung gospel, i-reveal na sa'yo na yung Diyos ay nag-come siya in flesh. 'Di ba? Na nagkaroon ng laman ang Diyos. Sabi nga, Jesus is not just a teacher, He is God revealed. Yan. So, ibulsa nyo lang po ito ha. Minsan ko, baka yung iba nalalaliman sa inyo, pero magigets nyo rin ito pagdating ng araw. Sabi,
makukuha mo o magigets mo, matututunan mo na hindi lang nagtuturo o guro si Jesus, kundi siya yung God revealed. Kasi marami pong mga religion, ang akala lang nila kay Jesus, guro lang, teacher lang o mabuting tao lang. Pero pag nagbasa ka ng Bible, particularly sa Gospel, malalaman mo na si Jesus pala ay Diyos, di ba, na nagkatawang tao. Tapos every miracle and interaction answers the question, what is God like? Kaya pag nabasa nyo si Jesus, yung buhay ni Jesus sa Gospel, malalaman nyo rin at makikilala nyo kung ano ang klaseng Diyos meron tayo. Di ba? Nung nagpagaling si Jesus na may leprosy, yung mga may ketong, makikita mo yung pagmamahal ng Diyos, di ba, na wala siyang sinisino. Kahit nakakahawa pa yan, hahawakan niya. Di ba, ngayon, kapag ang sakit nakakahawa, kawawa ka talaga. Kasi bakit? Itatapong ka, i-isolate ka, hindi ka lalapitan. Pero si Jesus lang yung nakagawa nun. Di ba? Na yung mga nilalayo ang mga tao ay nilapitan niya, pinagaling niya, tinuring niyang anak. Amen? Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Di ba? Pag nababasa mo yung Bible, nawa ma-realize mo how much God loves you. Di ba? Amen? Ayan na naman yung how much na yan eh. Ayan. Kasi tawag doon, commercial lang, nagkakwentuhan kasi kami ni Amari, di ba? Nung last time, ng Sunday na nagwa-YA. Ngayon, kwentuhan kami. Sabi niya, Pastor, sabi ko, why? I like your watch. Sabi ko, why? Because it has pictures. Sabi ko, I will show you my picture and the picture of my wife. Okay, sabi ko, this is me and this is my wife, Ate Mer. Sabi niya, my dad has, also has a wife. Sabi ko, really? Sabi niya, she is my mother. Tinuro niya si Janet. And you know, Pastor, I love my mother so much. Tapos, kinilig ako para kay Janet. Kaya tinanong ko, okay, how much do you love your mother? Sabi niya, 5. Diba? So, parang Shopee lang. So, may rating. Diba? Pero, alam nyo, ang Diyos, ganun din. Kung may rating ng pagmamahal ang Diyos sa inyo, diba, ay talaga naman 100%. Lubos pa. Sabi ng John, for God so loved the world, na pag-aralan nyo na, ibig sabihin ng so love na yon. Pag sinabing so love, yung parang nag-umapaw, yung parang kumukulong kasirola, na sa sobrang kulo niya, sobrang init niya, nag-umapaw na siya. Ganon ang nangyari sa atin. Na mahal tayo ng Diyos, God so loved the world that He gave. Sa sobrang mahal tayo ng Diyos, ibinigay niya na ang kanyang nag-iisa at bugtong na anak para sa atin. Di ba? Kaya kapag ikaw, naaalala mo, naiisip mo, nalulungkot ka, nade-depress ka kasi wala kang ka-holding hands. Walang nagmamahal sa'yo. Tatandaan mo, may nagmamahal sa'yo. Mahal ka ng Diyos. Tingin ka sa cross. Kaya nga may cross tayo eh. Kaya nga merong nangyari doon sa cross at Calvary kasi may nagmahal sa'yo. Hindi wala. Okay? Naintindihan? Amen? Okay. Kaya kung may nagsasabi na malamig ang January mo, magpainit ka sa pagmamahal ng Diyos. Amen? Amen. Okay? Sabi mo sa katabi mo, that malinaw yan sa'yo. Okay? Okay, how much does the Lord loves you? 5. Hindi lang 5. Okay? Tapos, pangalawa, na dapat na magbago sa atin. The second shift. Ito naman, kailangan magbago ang pagbabasa natin from ancient history to God's present voice. Pag nagbabasa ka ng Bible, wag mo lang siyang basahin na sinaunang history. Okay? Na parang katumbas lang ng mga history ng Pilipinas, nila Magellan, Lapu-Lapu, 'di ba? O Jose Rizal. Basahin mo siya bilang God's present voice. Sabi kasi the Bible is not just what God said, it is how God speaks. Kaya nga ang version dyan ni Mark Hankins, yung Bible daw o yung Word of God, it is spoken to be written and it is written to be spoken. Okay? Naintindihan? Sinalita siya ng Diyos para isulat at sinulat din siya para salitain. Diba? Kaya yan dapat ang hanggang ngayon ay nangyayari pa rin. Sabi nga, Scripture was written then,
but it is spoken now. Hindi ba kayo na-amaze? Di ba? Tinamaan ng mga lolo't lola natin noon, kaya may mga naging Christian, di ba? Lalo sa Pilipinas. Di ba? Pero kapag binasa ng kahit Gen Z ngayon, nila Andrea, nila Johaira, tatamaan at tatamaan pa rin sila. Nag-e-effect. Kasi bakit? Ang pangungusap ng Diyos noon ay pangungusap niya pa rin hanggang ngayon. Amen? Jesus is the same yesterday, today, and forever. Diba? Kaya kung ano siya noon, hanggang ngayon, hindi nagbabago yan. Kaya kung meron mang magbago ng Word of God, ay huwag kayo maniwala doon. Kasi He is the same yesterday, today, and forever. And the same Holy Spirit who inspired it, illuminates it. Kaya kapag nagbasa ka ulit, uy, another revelation. Uy, fresh revelation. Uy, bago na naman, natututunan. Di ba? Kaya nga ang Bible, pagka na rin, nagtatanong kayo, bakit pastor, pag nabasa mo na yung Bible, babasahin ulit, di ba tapos na? Kasi kada buklat mo niyan, may bagong revelasyon sa'yo ang Diyos. May bagong mensahe siya sa'yo. Amen? Pag may kaaway ka, sumasakto talaga, mahalin mo ang iyong kaaway. Patawarin mo ang iyong kaaway. Ang hindi nagpapatawad ay hindi napapabuti. Ha? Di ba? Kaya tuloy mapapa-forgive ka talaga. Amen? Di ba, nag-aaway kayo ng asawa mo, bigla kang napatawad, love your wife. Ay, no choice, love your wife. Di ba? Respect your husband, submit to your husband. Ay, nako naman. Iba, children, obey your parents in the Lord. Ay, nako naman, talaga naman. Di ba, mapapa-obey ka talaga. Kasi bakit? The same Holy Spirit who inspired it, illuminates it. Di ba? Kaya, yung Holy Spirit, siya yung nag-akda nito, siya rin yung mag-i-illuminate nito. Pag sinabing illuminate, pinapaliwanag. Di ba? Kaya dyan na dumadating yung parang dyan pumapasok yung term na, naliwanagan na ako dahil sa Holy Spirit. And wonder why, bakit noon, pag nagbabasa ka ng Bible, hindi mo pa maintindihan, nung hindi ka pa Christian, nung hindi mo pa tinatanggap si Lord, kasi wala pa sa iyo yung Holy Spirit. Hindi mo pa tinatanggap si Lord. Kaya ito, commercial, di ba? Lahat ng mga hindi pa po tinatanggap si Lord, kung gusto nyong maunawaan ang Bible, tanggapin nyo po si Jesus. Tanggapin nyo po yung author. Okay? Kasi kapag tinanggap mo siya, doon mo na maiintindihan, mauunawaan yung Bible. Pero pag hindi talaga. Kahit anong pilit mo, mababaliw ka lang. Okay? Kaya yun po yun. And the next naman, sabi nga, ano mangyayari? Sabi, the Bible is not just what God said, it is how God speaks. Sabi kaya nga ng Hebrews 3:7, today, if you will hear His voice, do not harden your heart. Dahil hanggang ngayon, nagsasalita pa din si Lord. O ngayon, what changes when Scripture is personal? Kapag naging personal na yung Bible, ano yung nagbabago? Sabi, yung promises daw ng Diyos become God speaking to you. Di ba? Papasok ka sa school, stress na stress ka, o kaya sa trabaho, biglang mababasa mo, di ba? Matthew 11:28, come to me, all you who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Di ba? Mababasa mo sa Psalm, di ba? 23, He makes me lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. Di ba? Hindi ka makatulog, mababasa mo sa Psalms, He gives His beloved sweet sleep. Di ba? So, mako-comfort ka talaga, may encourage ka talaga. Sunod, commands become direction for today. Di ba? Yung mga commands ng Diyos, utos ng Diyos, nagiging direction ngayon. Di ba? Kunwari sa Proverbs, mababasa mo. Di ba? May lumapit sa'yo. Maring Lori, please naman, garantor mo naman ako. Ganyan. Nagbabasa ng Proverbs si Tita Lori, gawang binigyan siya ng OK Bible na Proverbs nung December. Nabasa ni Tita Lori, wag ka palang maggagarantor. Lalong-lalo na, hindi mo kilala. Hindi mo alam kung magbabayad ba o hindi kasi ikaw mismo ang magkukulong ng sarili mo. Ikaw mismo ang maglalagay ng kapahamakan sa sarili mo. Diba? Kaya, yan, commands become direction for today. Dahil nabasa yun ni Tita Lori, may lumapit man, ay, hindi pwede. Bigyan na lang kita. Pero wag na lang ako magagarantor. Diba? Amen? Yung mga commandments ng Diyos nagiging direction for today. Diba? Tsaka ito nga po sa lahat ng mga nag-horoscope,
baguhin nyo na po yan. Di ba? Kung nag-aantay kayo ng direction for today, ano kaya ang kapalaran ko for today? Ano daw ako ng pula na ano, yung makakasalubong daw ako ng nakapulang lalaki at siya daw ang para sa akin. Naku, huwag kayong maniniwala doon. Di ba? Tapos yung mga, sino sa inyo nagpupungsoy pa? Di ba? Yung pag nagkaroon kang bahay, dapat andito yung pinto, ha? Andyan. Kaya kahit yung pinto nasa dagat na, talaga namang ipupush mo pa rin. Yung pinto mo, kaharap na kaharap yung kapitbahay mo, ipupush mo pa rin kasi yun ang sinasabi ng feng shui. Di ba? Kaya wag tayo, itigil natin yan kasi nagdadala lang yan ng demonic forces. Kundi Bible ang basahin natin. Sabihin natin sa katabi natin, Bible, Bible. Di ba? And stories become mirrors of your own journey. Sino naka-experience nito? Na yung mga kwento, naging salamin ng sarili mong journey din. Di ba? Nung binasa mo yung kay Joseph, naiyak ka. Di ba? At si Joseph ay binenta ng kanyang mga kapatid. Gantong-ganto yung mga kapatid ko eh. Di ba? Yung talaga nakaka-relate ka. Di ba? At si Esther ay napakaganda. Ay, relate na relate ako. Di ba? Talagang parang ako si Esther, Di ba? Yung makaka-relate ka talaga. Di ba? Pag nabasa mo si Job, ay grabe, ganito pala si Job. Parang ako rin, ang dami kong mga problema ngayon, kabi-kabila. Pero nakaka-bless itong si Job kasi sabi niya, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kumuha, purihin ang pangalan ng Panginoon, di ba? Kaya tuloy ikaw, ay ma-encourage ka rin na gawin kung ano yung ginawa ni Job. Amen. Amen. Grabe itong si Abraham, no? Sumunod siya sa Diyos kahit di niya alam yung patutunguhan niya. Ako rin, mukhang tinatawag din ako ni Lord, eh. Hindi ko rin alam kung ano patutunguhan ko. May allowance ba doon? May pera ba doon? Pero susunod lang ako. Amen? Amen. Diba? So, stories become mirrors of your own journey. Kaya baguhin natin ang paraan ng pagbabasa ng Bible. Kaya ito ang example, ito yung mga example niya. Pag nabasa mo, I will never leave you, ibig sabihin nun, God's word yun sa'yo. Tapos yung do not worry, di ba? Mababasa niyo yan sa Matthew. Di ba? God addressing your anxiety, na huwag ka daw mag-alala. At pag nabasa mo yung Peter's restoration, kung paano siyang ni-restore ni Lord, kahit ilang beses siyang pumalya, makikita mo doon, makukuha mong lesson doon yung hope for your failure. Na meron pa ring pag-asa kahit bumagsak ka, kahit pumalya ka. Diba? Ako, awang-awa talaga ako doon sa mga tinrain ng magulang na maging best. Kaya tuloy kapag bumagsak, alam mo yung parang gusto na nilang magpakamatay. Kasi may ganun po talagang magulang. Kunwari, sasabihin, ma, second honor ako. Bakit hindi first? Ganun. Di ba? May mga ganun kasing magulang. Sasabihin, ma, nakakuha ko scholarship sa PLMON. Ba't hindi sa Lasal? Di ba? Kasi masyadong pinipressure, masyadong ang taas ng expectation. Di ba? Ma, ito po ang boyfriend ko. Ba't kamukha ni Ba't hindi, di ba? Yung parang alam mo yon. Kaya, minsan, ang pag-asa natin, nasa Bible talaga. Yung parang alam nyo yon, yung kapag nababasa mo yung Bible, na-encourage ka, nakaka-relate ka. Okay? Grabe. Yung mga, for example, yung mga hindi pinipili. Si David, pastol, pero, pinili ng Diyos. Di ba? Tapos yung mga, for example, na nakakaramdam na sila ay, alam mo yon, mahirap, o kaya naman nakakaramdam sila na parang weak sila. Pag nabasa nila na the Lord uses the weak things of this world to shame the strong, di ba? And the Lord chose the foolish things of this world to shame the wise, di ba? Talaga naman may encourage ka talaga. Amen? Kasi ang kaharian ng Diyos ay upside down. Kabaliktaran. Lahat ng pinapahalagahan dito, walang halaga sa langit. Lahat po ng kala ng mga tao, walang halaga dito, yun ang pinapahalagahan sa langit. Kaya better to read your Bible para alam mo kung ano yung mga dapat pahalagahan. Ewan ko lang kung sino pa rin ang may mga gantong kaisipan sa youth. Nakakala nila ang buhay is about kasikatan, about pera, di ba? May natuwa rin ako, ito naman para sa adult at saka sa YA. May nakita po akong post na nakaka-bless. Sabi, kung ang alam mo lang na pagpapala ay pera, hindi ka magiging thankful. Hayaan nyo mag-sink in ulit. Kung ang alam mo lang na pagpapala ay pera, hindi ka daw magiging thankful.
Nag-sink in na sa inyo? Di ba? Na ibig sabihin, lahat ng mga bagay dito sa mundo, lahat ng mga dinaragdag, binibigay sa ng Panginoon. Blessing yan. Kaso minsan, kung ang konsepto mo lang ay pera, hindi ka nga talaga magiging thankful. Okay? Naintindihan niyo? Kaya dapat iniunawa talaga natin ito. Okay? Huwag tayong tumigil sa pagbabasa nito. Amen? Walang tumitigil. Walang gumagraduate sa pag-aaral ng Bible. Okay? Tapos sunod naman, reading becomes conversation. Kaya naman ito yung dapat natin gawin. Kayo po ang magbasa. 1, 2, 3, go. Yan. And as... Ayan. So, ano yan? Method, pattern, di ba? Talagang tips para po sa nagbabasa ng Bible. Una, pray ka muna. Di ba? Lord, thank you for this food of my soul and spirit. In Jesus' name, amen. Maunawaan ko po to. Tapos tutulungan ka ni Lord na maunawaan. Sunod, listen while reading. Kaya nga yung mga Hudyo, talagang pag nagbabasa pala sila, audibly. At sinabi ng Diyos, para ang daming nag-ooperate, ang daming nagfa-function. Yung mata, yung isip, yung bibig, tapos yung tenga kasi maririnig hanggang pumasok sa puso. Kaya may mga tips yung mga Hudyo na gusto nyong madaling makamemorize sa mga nag-estudyante dito, madaling makamemorize, basahin nyo yung minememorize nyo audibly. Para nababasa ng mata, ng bibig, papasok sa tenga, hanggang sa ulo at puso. Intindihan? Tapos sunod, pause when something grips your heart. Yung pagbulay-bulayan mo, may sinasabi ang Diyos dito. Diba? I can do all things through Christ. Nothing is impossible with God. Tapos, what is God saying to me today? Ano yung sinasabi ng Diyos sa iyo ngayong araw na to? Sunod, third shift, ang dapat nating baguhin pa sa ating pagbabasa. From knowing the Word to obeying the Word. So, dapat hindi mo lang alam. Kundi dapat ay sinusunod natin. Okay? Sabi nga, pag daw yan ang binago mo, kasi sabi knowledge without obedience produces no transformation. Sabi nga, you can understand Scripture, agree with Scripture, teach Scripture, and still not be changed. Kahit ngayon po na nakikinig po kayo sa akin, pwede na nakikinig kayo ngayon, pero walang mabago. Pero kapag kayo po, nag-decide kayo na itong pinapakinggan nyo, gagawin ko, susundin ko, may magbabago sa buhay ninyo. Okay? Kaya what happens kaya ang radical decision, sabi ng James 1:22 muna, do not merely listen, do what it says. Kaya ang sabi ni Wesley, tuloy sa sarili niya, I will obey immediately and completely, no excuses. Kayo po magsabi, 1, 2, 3, go. Mas powerful. Mas enthusiastic. Ayan, no excuses. Ano ibig sabihin dyan? Pag nabasa mo, obey mo agad. Hindi yung next week na Lord. Kasi alam niyo po, may natutunan po ako when it comes sa obedience kay Lord. Sabi, di ba ng Bible, prinsipyo yun ng Bible na delayed obedience is still disobedience. Sino dito ang nanay na gustong-gusto yung mga anak nyo, Mimi Ana. Di ba? Sino gusto ganon? Di ba? Pinapabili nyo, anak, bili ka nga suka, toyo, doon sa kay Aling Nena. Mamaya na, pagtapos na ng Encantadia. Di ba? Mamaya na, pagtapos na tong isang round. Di ba? Kasi bakit? Delayed obedience is still disobedience. Kaya ako na rin, si mama noon, ako na nga. Di ba? Mainis na yun sa amin kapag mamaya na kami. Di ba? Kaya alam niyo po, ganun din ang Diyos. Tapos meron kayong nami-miss out na blessing. Kaya kasi may mga naaalala ko mga testimony ng mga pastor na parang sana daw, noon pa sila, sumunod kay Lord. Hindi yung napilay pa sila bago sila sumunod kay Lord. Dapat daw, kabataan pa lang sila nung sumunod sila kay Lord. Hindi tuloy sila makapag-youth camp dahil hindi pwede, dahil pang-youth na lang yung camp, di ba? Kaya parang minsan may mga pagkakataon na kapag narinig mo yung boses ng Diyos ngayon, sundin mo na. Kasi bakit? Merong karampatang pagpapala yan. Naalala niyo yung konsepto o prinsipyo na merong pagpapala sa pagsunod, merong pagpapalo sa pagsuway. Okay? Kaya ngayon po, sabihin na natin sa sarili natin na susunod na po agad ako.
Okay? And then number 1, what happens when we read to obey? Number 1, sabi, Scripture becomes urgent. So kapag pala napagdesisyonan natin na ganon, di ba, na i-obey natin yung Word of God, ang bawat salita ng Diyos sa'yo, nagiging urgent tuloy. Di ba, yung parang kunwari, tinuruan ka mag-forgive ng Bible, napapatanong ka, and who must I forgive today? Sino ang papatawarin ko? Naaalala mo tuloy yung mga kasamaan mo ng loob. Kaya naman pag uwi mo tuloy ngayon, papatawarin mo tuloy sila. Di ba? Kaya nga ako lagi ko sinasabi sa inyo, di ba, yung mga testimony ko regarding sa mga nanloko, mga ganyan, hindi nyo ko nakita na na nagdemanda pa. Di ba? Talagang pinatawad ko na lang din sila. Di ba? Pero nakita ko na yung blessing ng Panginoon, grabe talaga. Rumaragasa kapag sinusunod mo yung Word of God. Di ba? Yung parang, yun nga, yung alam natin na scam, na kumbaga parang naano rin kami, na parang naghulog kami ng pera sa hindi dapat, may gumawa ng aircon namin, hindi pala gagawin, sisirain pala. Di ba? Pero hindi nyo ako nabalitaan na, uy, si Pastor, pumunta sa Hall of Justice, naningil, nagpabayad. Di ba? Hindi nyo rin ako masasabi, kumbaga hindi ko rin dinimanda mga ng chichismis, di ba? Although wala naman, dahil wala naman silang mapapala pag nang-chismis sila. Pero again, tatandaan natin kasi may blessing dyan. Tapos pangalawa, yung give. How much and to whom? Di ba? Pag nababasa mo sa Bible na dapat pala nagbibigay, di ba? So, magiging urgent yan sa'yo. And love. Sabi, how do I treat this person now? Yung parang sinasabi ng Bible, ang dami talaga na instruction si Lord na magmahal. Kaya kapag ang Kristiyano ay bitter pa rin at full of hate pa rin siya, so questionable ang pagiging Christian niya. Kaya tingnan mo yung katabi mo, mukha bang Christian yan? Full of love ba yan? Di ba? Pagka nakita mo ba parang mahal ka? O pag nakita mo, naaasiwa sa mukha mo? Di ba? So, kaya kailangan matutunan niya na ayan, di ba? So, magmahal. Okay, sunod naman, ito maganda. Gawin natin tong prinsipyo ng buhay. Sabi, Scripture prove itself true. Yan. What happens when we read to obey? Kapag daw inobey natin ang salita ng Diyos o binasa natin, ano mangyayari? Mas lalo pang ipoprove ng salita ng Diyos na totoo to. Amen? Mag-amen kayo. Amen? Amen. Sino sa inyo na nung sinunod niya ang Diyos na magpatawad, gumaan talaga yung pakiramdam? Ay, Pastor, nawala yung sakit ng dibdib ko. Dati nagpapacheck up ako, hindi malaman ng doktor yung sakit ko. Nung pinatawad ko yung kapatid ko, aba naman, nawala ang kirot. Diba? O sino sa inyo na napatunayan na, Pastor, nung nag-seedbait ako, nung nag-tights ako, grabe, hindi na ako nanakawan. Hindi na ako na diba? Hindi na ako nawalan. Talagang rumaragasa ang blessing. Di ba? Kasi ganito yan. The more na dinidisobey mo yung Word of God, the more na ipapakita niya sa'yo. Kaya nga si Billy Graham, talagang matapang niyang sinasabi yon. Sabi niya, when you obey the Word of God, you will never be the same again. And kapag inaccept mo si Jesus. Pero kapag hindi mo tinupad ang salita ng Diyos, you will never be the same again din. Bakit? Kasi mas lalo mo pang gagawing worse. Kaya nga 'di ba 'yun yung kwento ni Papa. Nung time na nilalabanan niya ang Diyos, ayoko magbigay, ayoko mag-tithes. Akin lang ang pera ko. Yung lahat 100% akin lang. 'Di ba? Ayaw niya. 'Di ba? Pero ilang beses siyang nawalan. Ilang beses siyang nalaglagan. 'Di ba? Bakit? Kasi meron pa siyang hindi sinusunod. Pero nung challenge niya ang Panginoon, Lord, magmula ngayon, lahat ng mga income ko, lahat ng mga mapupunta sa akin, yung 10% sa'yo yun. Talagang susundin ko yung sinasabi sa Malakay 3:10. Na kapag nagbigay ka, walang insekto, walang magnanakaw, ang kukuha ng pera ko. Abay, nagulat siya. Isang araw, nalaglag si wallet. Naku naman! Sabi niya, Lord, nag-tithes ako. Di ba, 2 beses? Di ba, 2 beses, yung kanyang wallet nalaglag. Hindi ko alam, basta 8,000 and 10,000 yon. Nalaglag. Balik siya doon sa pinaglaglagan. Wala, may nakakuha. Jackpot. Di ba? Ganon din sa pangalawa. Balik siya doon sa nalaglagan. Tingin siya. Wala. Jackpot na naman ang nakakuha. Instant cellphone noon.
Di ba? O, pangatlo. Nag-tights na siya. Lord, nag-tights ako, di ba? Sabi mo sa Malakay 3:10. Baka pa siya. Nag-quote pa siya ng verse kay Lord. Pinakita niyang knowledgeable siya sa Malakay 3:10. Di ba? Pagkakita niya, miracle, di ba? Nandun sa tindahan. Pagkabuklat niya, buong-buo ang pera niya. Walang kaltas kahit ID niya, hindi kinuha. Di ba? Tita Lori. Di ba? Hindi kinuha. Bakit? Kasi naisip ni Papa noon, ay this time, nakagano na yung mga angel para walang makakita. Di ba? At para walang, alam niyo yon, kasi tayo minsan, lalong-lalo na sa mga, eto po yung sa mga kumikita naman, pero parang may leak. May leak po. Yung parang may rumbutas. Panahon na yan. Kinakausap na kayo ni Lord. Diba? Yung ang sipag mo naman, halos hindi ka na umuwi. Makapagtrabaho ka lang. Diba? Pero merong aberya sa pamilya mo. Merong mga gumagasta ng pera mo. Yan, sinasabi niya, ibigay mo ang para sa Diyos. Diba? Kaya, hanggang kailan pa tayo? Kaya nga, sabi nga, ang Bible, dalawa yan, trust and obey. Ang dapat natin gawin. Magtiwala tayo at sumunod tayo. Again, kapag sinunod mo, mas lalong ipapakita ng Diyos na totoo siya. Diba? Minsan, ilang beses din ako, walang-wala na, last money ko na yon. Sabi ko sa Panginoon, Lord, last money ko na to. Bibigay ko to sa'yo. In Jesus' name. Aba, kinabukasan o kaya mamaya lang. Diba? Biglang magkakaroon. Shing! Diba? Biglang may papasok sa GCash. Minsan galing to. Diba? O biglang may magte-text. Sabi po kasi ni Lord, bigyan daw kita. Diba? O kaya naman yung nagiging generous sa'yo yung mga tao. Diba? Kasi sabi naman ng Luke 6:38, kung ano daw yung measure na ginagamit mo, yun din ang gagamitin sa'yo, pabalik. Kaya kapag ang measure mo, diba, yung kuripot ka, ay pabalik din, kukuriputan ka din. Pero kapag ang measure mo ay masagana, ay sasagana ka din. Amen. Diniinan ko lang yon para wala ng, yung parang malugi sa inyo. Okay? Tapos sunod naman po ay yung, kaya sabi Psalm 34 verse 8, taste and see that the Lord is good. Kasi ibig sabihin ng verse na yan, ay wala pa. Hindi pa tapos doon, Grace. Sabi, obedience creates, gusto nang matapos ni Grace. Konti na lang, Grace. Ayan, obedience creates experience, tapos experience build trust, tapos trust deepens love for the scripture. Kaya sabi nga, taste and see that the Lord is good. Kaya ang obedience natin, nagka-create siya ng feedback loop. Na kapag ginawa mo to, ito yung mangyayari. Ayan, kapag nagbasa ka, edi mag-obey ka. Pag nag-obey ka, may experience mo. Sabi ng Bible, mag-worship daw ako, wag akong palipad-lipad yung isip. O ano mangyayari? May experience mo si Lord. Tapos ngayon, pag na-experience mo, mas lalo ka ngayong magtitiwala sa Diyos. Di ba? Na-experience ko last year. Binayaran ng Diyos lahat ng bills namin. Walang palya. Kaya ngayon 2026, mas lalo ako magtitiwala. Kahit magkano yan, babayaran niya ng Diyos. Amen? Amen. Tapos sunod, kaya dahil may tiwala ka na, ngayon magdi-desire ka na to read more. Amen? Amen. Kaya yan ang feedback loop na nangyayari kapag ikaw ay in love sa Word of God. So last na lang, so why this approach produces lasting delight in Scripture? Kasi ang mangyayari dyan, yung duty magiging desire na. Okay? Yung dating obligasyon, magiging encounter para sa'yo. Yung dating information, magiging transformation na para sa'yo. And yung dating kala mo religion lang, chinecheck ka kasi ni Ate Shell, kung nagbabasa ka, Bible reading, ngayon sarili mo ng relasyon. Di ba? Kaya dati si Jacob, naalala niya si Jacob, pag nababasa niya siya, pag nagpe-pray siya, Lord, you are the God of my father. You are the God of my ancestor. Di ba? Pag binabasa niya si Jacob, pero dumating yung time, tinawag na niya mismo ang Diyos na sarili niyang Diyos. Kasi ganun tayo, minsan akala natin, Lord, yung Diyos ni Pastor, lumalapit po ako sa iyo. Lord, di ba Diyos ka ni Pastor? Kung paano naman mo pinagaling si Pastor, ganun mo rin ako pagalingin. Pwede mo rin siyang tawaging Diyos mo. Amen? O meron din, ganun tayo, di ba? Akala natin si Pastor lang ang malakas. Pastor, papray naman yung bukol ko dito. Di ba? Kasi matagal na to eh. Di ba? Pwede naman ikaw mismo mag-pray ka. Diyos na mga langit! Diyos na gumawa ng katawan! Lord,
Sinasamo ko sa iyo na alisin mo ang bukol na to in the mighty name of Jesus. Biglang lubog. Tanggal. Kasi bakit? Hindi naman yung si pastor yung makapangyarihan, kundi yung Diyos na tinatawagan natin. Amen? Kaya ako, umaasa lang din ako sa Diyos. Pero yung Diyos ko, pwede nyo rin maging Diyos. Di ba? Yung nag-provide sa akin, pwede rin mag-provide sa inyo. Amen? Yung nagpagaling sa akin, pwede rin kayong pagalingin. Amen? Amen. Amen? Amen. Di ba? Uy, si pastor, ba't ganun? Parang may problema pero masaya pa rin. Nakakapag-preach pa rin. Pwede rin yung mangyari sa inyo. Kasi yung Diyos na kilala ko, kapag may problema, kilala ko rin siya pag masaya ako. So, ganun din kayo. Hindi yung masaya, kilala nyo lang siya pag masaya kayo. Happy New Year! Merry Christmas! Simba-simba, talagang perfect. Pero kapag may mga problema na, kilala mo pa rin siya. Okay? Sabi mo sa katabi mo, para sa'yo yun. Okay? Sabi nga, nawa, ito po ang mangyari sa atin. Ito rin ang mabanggit natin. Oh, how I love your law. Di ba? Kaya nga, minsan may kanta rin na gano'n yung, oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Di ba? So, dapat nawa po, makanta po natin yan, masabi natin kay Lord. Sabi, David did not love rules. Hindi lang mahal ni David ang mga palatuntunan, kundi he loved the God revealed in them. Kasi pag alam nyo po, pag minahal nyo na ang Diyos nyo, mamahalin nyo na rin tong Bible. Di ba? Hindi nyo kakatamaran yan. Diba? Kapag ang babae kilig na kilig, di ba? Hindi na aanuhin yan, hindi na ipupush. Basahin mo yung letter ko. Talagang iuunan pa yan. Lalagay pa sa unan, sa refrigerator para laging makita. Diba? Ganon si mama noon pag sinusulatan ni Papa, mula sa saipan, ay, ano yan, dumating na yan. Diba? Sulat mula kay Salde. Diba? Ay, sulat ba yan mula kay Salde? Diba? Ayan, buklat agad siya. Kasi kinikilig siya, mahal niya Diba? So, ganon din tayo, mga kapatid, sa Bible. Kapag mahal natin si Lord, hindi bigat sa atin magbasa ng Bible. Diba? Hindi burden, hindi religion, kundi delight. Amen! Kasi yan po ang love letter ng Panginoon sa atin. Kaya in conclusion, ayan, masaya na kayo. Conclusion na, tapos na. Ayan, 3 questions that change everything. Okay? So, ang mga tanong na dapat na itanong mo sa sarili mo. Before every reading, ito muna yung itanong mo. What does this reveal about who God is? Itong binabasa ko, ano bang nire-reveal nito patungkol sa Diyos? Diba? Kaya nga ang challenge sa atin ni Ate Beck, alamin kung sino si Jesus in every book of the Bible. Diba? Kaya ang ganda ng mga ganun, diba? In Genesis, He is the Creator. In Exodus, He is the Passover Lamb. In Leviticus, He is our High Priest. In Numbers, hindi ko pa sa ulo Diba? In Matthew, He is our King, Promised King. In Mark, He is the servant. In Luke, He is the Son of Man. In John, He is the Son of God. In Acts, He is the Holy Spirit. In Galatians, next time, sasauluhin ko po yun para sa inyo. Hindi, kayo rin pala. Di ba? Kailangan malaman natin kung sino po si Jesus in every book of the Bible. Di ba? Kasi patungkol sa Kanya ito. Di ba? And also, what is God saying to me today through this? Anong sinasabi ng Panginoon sa verse na to? Di ba? And then pangatlo, what will I obey right now? Ano ba ang dapat kong i-obey ngayon? Lalong-lalo na sa inyo po, sa lahat po ng mga may problema sa anxiety, sa mga iniisip, better read the Bible. Okay? Sa mga may depression, better read the Bible. Naalala ko lagi yung kataga na sa Word of God may deliverance. Kaya minsan may mga pagkakataon hindi kailangang may sumuntok sa iyo na pastor, mayroong manadyak sa iyo, be delivered in Jesus name. Kasi pag nagbasa ka lang ng Bible, madi-deliver ka na. Amen. Amen. Okay? And final challenge, sabi, stop reading the Bible to be religious. Start reading it now to know God, hear His voice, and obey Him. And when you do, you will not have to force yourself to read anymore. Kahit nga hindi na tayo kailangan magpa-check na, ilan Bible reading mo, Ella? Ikaw, Jess, ilan? Di ba?
Kasi bakit? Kusa mo na siyang gagawin. And you will want to hear what the God you love is saying. Amen? Sa pagtatapos natin, awitin lang po natin yung Falling More.